Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. At ngayong gabi ay patuloy nating pag-aaralan ng ating series patungkol sa Bible Characters Edition. At ngayong gabi ay ating tatalakayin ang huling paksa natin sa ating 5 alituntunin o aralin patungkol sa karakter ng Diyos. So, noong mga nakaraan, ating natalakay yung God's existence, God's essence, God's character, and God's creativity. So, kaya naman ang paksa natin ay patungkol sa God's plan, creation, fall, redemption. So, who is God nga ba? No. God is the Redeemer or the Redeemer God. So, ayon sa Biblia, ang Biblia o base sa napag-aaralan natin, ang Biblia ay hindi koleksyon lamang ng magkakahiwalay na kwento. Ito ay isang dakilang salaysay na may malinaw na layunin at pagtubos ng Diyos sa kanyang nilikha. So mula Genesis hanggang Revelation, ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang plano. Siya ang Diyos na lumilikha ng Diyos. Siya ang Diyos na lumilikha, ang Diyos na humahatol sa kasalanan, at ang Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ng biyaya. So, nilikha ng Diyos ang mundo na mabuti ng tao. Ang tao ay nilikha upang makipamuhay sa Diyos, may tiwala, pagsunod at kagalakan. So walang hiwalay na presensya ng Diyos, walang takot, walang kahihiyan, ngunit pinili ng tao ang pagsuway. Sa halip na magtiwala sa Diyos, pinili ng sangkatauhan ang sariling karunungan. So dito pumasok ang kasalanan at kasama nito ang pagkasira ng puso ng tao, ng relasyon at ng buong sanglilikha. So gayon pa man, hindi nagulat ang Diyos sa kasalanan at hindi niya iniwan ang kanyang plano. So ang pagtubos ay hindi panakip butas at hindi plan B. So bago palikain ng mundo, itinakda na ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang Diyos ay manunubos, hindi lamang siya nag-aalis ng kasalanan, kundi ibinabalik niya ang layunin, direksyon at buhay ng kanyang bayan. So sa pamamagitan ni Kristo, tinubos tayo mula sa sumpa ng kasalanan. Binilig ng kanyang dugo at ibinalik sa tamang relasyon sa Diyos. At ngayon tayo ay nabubuhay sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. So ang panahon ng patuloy na pagtubos habang hinihintay ang ganap na katuparan nito sa pagbabalik ni Kristo. So sabi nga sa Isaiah chapter 48 verse 17, ganito ang sinasabi ng Panginoon: ang inyong manunubos, ang banal na Israel, ako ang Panginoon ng Diyos na nagtuturo sa inyo kung ano ang makabubuti at gumagabay sa inyo sa daang dapat inyong lakaran. So sabi sa katuruan natin, sabi dito na ang Diyos, sabi sa ating talata na ang Diyos ay manunubos, ay hindi lamang nagliligtas. Ginagabayan niya ang kanyang tinubos tungo sa buhay na may kabuluhan at kabanalan. So sabi nga sa katuruan natin, ang biblikal na plano ng Diyos, una ay ang Diyos ay lumikha ng mabuting gawain o creation. So ang lahat ng nilikhaan ng Diyos ay may kaayusan, layunin at kabutihan. So ang tao ay hindi nilikha hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos upang siya ay luwalhatiin at tamasahin. So magpakilanman. Pangalawa, ang Diyos ay humaharap sa kasamaan ng pagkahulog o yung digo natin, o tinatawag nating fall. So hindi pinalalampas ng Diyos ang kasalanang ito. Ito ay seryoso, mapanira at nangangailangan ng hustisya. Ngunit sa gitna ng hatol, pinangako ng Diyos ang manunubos, ang binhinang dudurog sa ulo ng ahas. At pangatlo, ang Diyos ay tinutupad ang ganap na
redemption o pagliligtas. So, sa krus ni Kristo, nagtagpo ang hustisya at awa. Ang kasalanan ay hinatulan ang mga makasalanan ay pinatawad at ang bagong buhay ay binigay. So, ang pagtubos ay nagsimula na, nagpapatuloy ngayon at patatapos sa kaluwalhatian. So, ano nga ba yung aplikasyon natin dito? No? So, una, pag-aralan ang original na disenyo ng Diyos sa creation. So, unawain natin kung paano kanilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa pansariling ambisyon lamang. Pangalawa, limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. So, sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya at pagsunod, huwag hayaang mangibabaw ang kasalanan na minsang naghari sa atin. At panghuli, mamuhay bilang kasangkapan ni Kristo sa redemption. So, ikaw ay tinubos upang maging daluyan ng pagtubos sa pamilya, simbahan at lipunan. So, ipahayag mo ang ebanghelyo sa salita at gawa.